nga bang page yun? Oh, mga bata, andito pala kayo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta na? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako nga pala ang inyong guro na makakasama sa isang araw na puno ng kaalaman. Alam kong nasasabi ka na, ngunit bago natin tuloy ang simula ng ating paksang tatalakayin, ay maaari mo bang bigyan ng hinuha ang mga sumusunod na pangyayari? Ano nga ba ang hinuha? Ito ay nangangahulugang isang hula o palagay na maaaring mangyari batay sa ibinigay na sitwasyon o kondisyon. Ito ay tinatawag na guess, infer o inference sa wikang Ingles. Narito ang ilan sa mga sitwasyon. Ikaw at ang iyong mga kaibigan ay nagpunta sa zoo. Subalit, napahiwalay ka sa iyong mga kasama. Ano kaya ang maaaring mangyari sa iyo? Tama ka. Iyan din ang naiisip ko. Maaaring ikaw ay mawala o di kaya ay mapahamak, lalo na kung ang lugar ay hindi pamilyar para sa iyo. Ano naman kaya ang nangyari sa iyong mga kasama nang malaman nilang napahiwalay ka sa kanila? Magaling! Maaaring ang iyong mga kaibigan ay nagkakagulo na at hinahanap ka. Isang pagbati! Mahusay ka na sa pagbibigay ng hinuha. Kung kaya't magagamit mo yan upang labis na matutuhan mo ang ating paksang tatalakayin. Layunin nating makapagbigay hinuha sa mga kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayang pinamagatang Ang Munting Ibon mula sa rehiyon ng Mindanao. Ang kwentong bayan o folktale ay kwento nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga mamamayan. Karaniwan nagmula sa bawat folk na naglahad ng katangi-tanging salaysay ng kanilang lugar. Ito ay ang mga salaysay hinggil sa mga tauhang kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, mabuti man o masama. Noong unang panahon, sa bayan ng Agamanyog, may mag-asawang naninirahan sa malayong bayan ng Agamanyog, sina Loques Amama at Loques Ababay. Pangangaso ang pangunahin nilang hanap buhay. Tuwing sasapit ang takip silim, naglalagay ng bitag ang mag-asawa, at ito ay kanilang binabalikan sa madaling araw. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Loques Ababay, dahan-dahang lumabas ng bahay si Loques Amama at sinilip ang nahuli ng kanilang bitag. Nakahuli ang kanyang bitag ng isang maliit na ibon, samantalang ang bitag ng kanyang asawa ay nakahuli naman ng isang matabang usa. Matabang usang nahuli ng bitag niya samantalang sa akin isang munting ibon lang ang nadali? Alam ko na. Pagpapalitin ko ang mga hayop na nahuli ng aming bitag. Pinagpalit niya ang kanilang mga huli at kinabukasan ay hindi pa niya hinatian ng asawa sa nahuli nitong usa. Nang maubos niya ang nilutong usa, ay muling niyaya ni Loques Amama ang asawa. Gusto ko uling makatikim na matabang usa. Halika, maglagay tayong muli ng bitag sa gubat. Ang kanyang paanyaya sa asawa. Muli, naglagay ang dalawa ng kani-kanilang mga bitag. Subalit, hindi marunong umakyat ng puno si Loques Ababay, at dahil hindi man lang siya tinulungan ni Loques Amama, ay inilagay na lamang niya uli ang kanyang bitag sa tabi ng puno, kung saan siya dati naglalagay. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, ay muling pasikretong bumangon si Loques Amama upang tignan ang kanilang bitag. Batid ni Loques Ababay ang panlilin lang ng kanyang asawa, ngunit patuloy siya nagtitimpi sa pag-uugali nito. Alam kong niloloko mo lang ako, pero
Hindi kita papatulan. Ang tahimik niya naibulong sa sarili at sa kanya pinilit makatulog kahit pa siya'y nagdaramdam sa ginagawang pagtrato sa kanya ng asawa. Sa mahimbing na pagtulog ay napanaginipan niya ang isang ibon na pinakakain ng palay at nangingitlog ng diamante. Nagising na lang siya sapagkat niyaya na siya ng asawa na tingnan ang kanilang huli. Hindi pinaunlakan ng asawang babae ang anyaya ng asawa. Bahala ka. Basta pag may nahuli ako ay hindi uli kita bibigyan. Kanya-kanya tayo. Ang sabi ni Lokes sa amama habang pababa ng hagdan. Hindi sumagot si Lokes Ababay. Sanay na siya sa pagiging tuso at madamot ng kanyang asawa. Wala rin itong pagpapahalaga sa kanya at hindi niya maramdamang mahal siya nito. Isang araw nang mangasa si Lokes Amama, naiwan sa bahay si Lokes Ababay. Habang pinakakain ang munting ibon, laking gulat niya nang dumumi ito ng mamahaling hiyas. Lingid sa kalaman ni Lokes Amama ang natamong yaman ng asawa. Isang araw, sinabi ni Lokes Ababay na handa siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Hindi ko na matiis ang pakikitungo mo sa akin. Alam ko na ang ginagawa mong panluloko sa akin. Bukod pa riyan, hindi ko na rin kayang tiisin ang pagiging maramot mo at kawalan mo ng pagpapahalaga sa akin. Ang buong kapaitan niyang sabi sa asawa na hindi man lang tumingala mula sa pagngasab sa niluto niyang ligaw na pato. Payag na ako sa sinabi mo dati na pakikipaghiwalay sa akin. Magmula ngayon, lilipat na ako ng tirahan at hindi na kita aabalahin. Subalit, huwag mo na rin akong aabalahin. Ang pangwakas na sabi ni Lokes Ababay. Bagamat nakaramdam ng konsensya ang asawa, ay may katotohanan ang sinabi ni Lokes Ababay. Matagal na rin itong nais ni Lokes Amama. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sa relihiyon ng Muslim ay maaari ang paghihiwalay na mag-asawa basta nagkakasundo ang dalawang partido. Bumili siya ng mga lupain at magarang doroga at doon na nanirahan. Nalaman ni Lokes Amama ang natamong swerte ng asawa kaya nagbalak siyang bumalik sa asawa upang makisalo sa yaman nito. Ngunit batid ni Lokes Ababay ang pagiging tuso ng asawa, kaya naman binantaan niya ang mga kawal na huwag siyang papasukin. Sa huli, nagsisi si Lokes Amama sa kanyang nagawa. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Tingnan natin kung tunay mo nga bang naunawaan ang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungang aking inihanda. Halika na't simulan na natin! Para sa unang katanungan, ano ang hanap buhay ng mag-asawa sa ating binasang kwentong bayan? Patunayan ang kasagutan. Magaling! Ang hanap buhay ng mag-asawa ay pangangaso. Binanggit sa kwento ang paghahanap nila sa mga hayop at panguhuli sa mga ito gamit ang bitag. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Ibigay ang mga di makatarungang ginawa ni Lokes Amama kay Lokes Ababay. Kung ikaw si Lokes Ababay, ano ang gagawin mo kapag ganito ang tuwing sa iyo ng iyong asawa? Totoo ang sinabi mo. Hindi naging tapat at naging makasarili si Lokes Amama. Nakalulungkot dahil hindi binigyang halaga ni Lokes Amama ang kanyang asawa. Kung ito man ay mangyayari sa bawat isa, siguradong magkakaroon tayo ng iba't ibang aksyon o desisyon sapagkat iba-iba naman ang ating paniniwala. Tandaan natin, magkakaunawaan ng bawat isa at malulutas ang anumang problema kung mayroong maayos na komunikasyon na siyang susi sa lahat ng bagay. Para naman sa ikatlong katanungan, paano makatutulong ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa kapwa ang paggalang o respeto at pagiging tapat?
Ang katapatan ay makatutulong sa relasyon upang maging mas matibay pa ang ating samahan. Kailangan ng katapatan upang magkaroon ng tiwala na magdudulot sa atin ng mapayapa at maaluwang pagkasama. Nakatutuwang marinig na nasagutan ninyong lahat ang mga katanungang aking inihanda. Nangangahulugan lamang na naunawaan na ninyo ang ating paksang tinalakay. Sa puntong ito, maaari mo bang ibahagi ang mga ginintoang aral na napulot mo mula sa kwento? Salamat sa pagbabahagi ng mga mahalagang aral na inyong natutuhan. Ang ilan sa mga aral na napatingkad sa kwento ay ang mga sumusunod. Una, maging tapat at iwasang isipin ang pansariling interes lamang. Ikalawa, gumawa ng kabutihan sa kapwa at ikaw ay kalulugdan ng may kapal. At ang ikatlo ay panatilihin ng respeto at pag-ibig sa sarili. Ngayon ay pansinin naman natin ang kultura at kalagayang panlipunang ipinamala sa kwento. Sige nga, subukan nating isa-isahin ang mga ito. Pangangaso ang isa sa mga kinagisnang hanap buhay ng ating mga ninuno. Sumunod ay ang kaugalian na pagiging masunurin, matimpiin at hindi matatawarang pagkisilbi ng mga kababaihan sa kanilang mga asawa. At ang huli ay ang pagtanggap ng relihiyong Islam sa pakikipagdiborsyo kung may sapat na kadahilanan ang mag-asawa. At dyan natatapos ang ating aralin. Naway marami kayong natutuhan. Ako ang inyong guro na nagsasabing ang pagsasabi ng tapat ay ang pagkasama ng maluwat. Hanggang sa muli, paalam!